Tara talakayin natin ang pinagkaiba ng mga king cobra at kung ano ang totoong ugali nito na ibang-iba sa mga Philippine cobra. Dahil maraming nalilito kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang misunderstood na species na to. Unahin natin ang mga Philippine cobra. Pansinin ang galaw ng Philippine cobra sa videong ito. Ang ginagawa niya ay humahanap siya ng tiyempo para makatakas, hindi siya nanunugod ng tao. Makikita niyong lumalapad yung kanyang leeg. Ito yung first choice niya. Pinapalapad nila ang kanilang leeg para mag-warning sa atin na lumayo tayo dahil tutuklaw sila. Hindi naman sila agad tutuklaw. Ang gagawin talaga ng cobra is lumayo at tayo'y ibugaw na lumayo tayo sa kanya. Dahil ang totoo niyan, hindi nila intensyon na manuklaw ng tao. Ang gusto nila ay makatakas sa atin dahil mas takot ang cobra kumpara sa tao yung takot sa cobra. Ang instinct nila ay makahanap ng tiyempo para makatakas sa atin. Kapag pinurbok natin o hinabol, sa kanila gagawin yung kanilang last na alas. Ang kumagat at uminject ang nakamamatay na neurotoxic venom. Ang mga Philippine cobra din ay mababagal kung gumapang sa lupa. Kung mapapansin nyo, ganyan lang sila gumapang. Pero depende po yan sa size ng Philippine cobra. Mas bata, mas mabilis, mas maliksi, at mas delikado. Delikado kung pakikialaman natin sila. Ang mga Philippine cobra din ay kayang magdura ng kamandag papunta sa inyong mata. Maaari nyong ikabulag kung hindi nyo maaagapan. Karamihan sa mga Philippine cobra ay nagsibabaan na sa bundok dahil sa habitat loss at kung ano-ano pang mga illegal na aktibidad na nangyayari sa ating kagubatan. Ang mga Philippine cobra ay isang natural pest controller. Sila yung taga-ubos ng mga daga at pati na rin yung invasive na cane toad. Sila lang yung may kakayahan na lunukin at kainin ang lason ng mga cane toad na hindi kayang gawin ng ibang species ng ahas. Ang mga Philippine cobra naman ay mga chubby yung kanilang cheek o yung pisngi at sobrang iiksi ng kanilang buntot. Kung mapapansin nyo, ang mga size ng Philippine cobra ay ganyan lang, mga punggok sila kung tawagin. Hindi kagaya ng mga king cobra na sobrang hahaba. Tumungo naman tayo sa behavior ng mga king cobra o banakon. Kung mapapansin nyo, sumusugod sila sa tao. Mas defensive kasi yung mga king cobra kumpara sa ating mga Philippine cobra. Pero tandaan, isa yan sa mode of defense ng mga king cobra. Pero kung mapapansin nyo, mas pinipili pa rin lumayo ng mga king cobra. Ang mga king cobra din ang taga-control ng populasyon ng mga ahas dahil sila ay snake eater. Kinakain nila yung iba-ibang species ng ahas, lalong-lalo na ang mga Philippine cobra. Kung walang king cobra, tsak nadadami ang populasyon ng mga Philippine cobra at iba pang mga ahas na mabibilis dumami. Dahil sa social media ay nag-iba ang pagtingin ng tao sa mga banakon at pangalagay nila ay sobrang babangis nito pero hindi po totoo iyon. Ang mga king cobra ay makikita sa kagubatan at malapit sa mga bodies of water. Bihira din silang pumunta sa mga residential area, hindi kagaya ng mga Philippine cobra na palaging pumupunta sa residential area dahil ang hinahanap nila ay ang mga daga at palaka. Ang mga king cobra kung saan maraming ahas ay doon sila nagpaparami at nanginginain kagaya ng kagubatan. Kaya tiyempo na lang kung makakita tayo nito sa residential area. Ang mga king cobra ay hindi nakakapagdura ng kamandag dahil hindi sila family ng mga Nadia philippinensis, samarensis at equatorial spitting cobra. In short, hindi sila family ng mga cobra. Mas related sila sa mga mamba. Pinsan nila yung mga black mamba. Pansinin ang galaw ng mga king cobra. Sobrang bibilis nila kumpara sa mga Philippine cobra. Sila rin ay napakahaba at tinaguri ang longest venomous snake o ang pinakamahabang makamandag na ahas sa buong mundo. Pero habang pahaba ng pahaba ang kanilang katawan, lumiliit naman ang mundong kanilang ginagalawan. Kaya nagkakaroon ng encounter ang mga tao at mga ahas dahil nga sa pagkaubos ng kanilang kagubatan. Nami-misunderstood din natin yung katangian ng mga ahas dahil sa kwento-kwento ng iba tungkol sa kanila na wala namang katotohanan. Kaya tandaan, ang king cobra ay mas defensive kumpara sa Philippine cobra. Pero kahit defensive sila ay bihira mo itong ma-encounter o makita dahil gaya ng sinabi ko, sila ay tagagubat.